Hello everyone! Another recipe na naman gamit ang saging or saba. Ngayong hapon na to, iluluto natin ang saba. Ibang sangkap is glutinous flour, cheese, breadcrumbs or sesame seed, at asukal. Unang gagawin natin, pagkaluto ng saba is imamash muna natin to. Pagka-mash ng ating saging, ilalagay natin lahat ng dry ingredients. Bale, 2 cups ng glutinous flour ang ginamit ko, 1 cup ng sugar, 1 cup ng cheese. Pwedeng dagdagan pa kung gusto nyo ng mas makeso. Tapos ihahalo nyo siya ng maigi. Dito, hinalo ko lang saglit sa spatula at kinamay ko na siya. Kasi ang magiging labas nito is dough. So, wag magtangkang maglagay ng liquid or kahit anong fluid dito kasi sapat na ang hydration na binibigay ng ating nalutong saba or saging sa ating dough. So, imamasa lang natin to hanggang maging smooth at mahalo lahat ng ingredients. Masa-masa lang. Be patient. Kako nila. Malalaman mo pag okay na lahat pag walang dumikit sa ginagamit mong bowl. Magiging smooth ang dough at magiging pliable na rin siya. Ayan. So, within 12 minutes, okay na ang dough. Ngayon, kakamayin ko naman. So, konting mantika lang. Siyempre, dapat malinis ang kamay dito. I-roll natin ang ating dough isa-isa. So, flat version po ng buchi ito. So, banana cheese, flat buchi ang ginagawa ko ngayon. So, depende sa kung gano'n nyo gusto kalakihan ang inyong tinapay. Kung gano'n rin kalaki ang gagawin nyo na balls. So, ginagawa ko muna siyang balls para alam ko kung anong sizes nila at pantay-pantay na rin. Yan, pagkatapos yan, i-flat ko siya. Yung kalahati nito, dinip ko siya sa breadcrumbs. So, I coated it with breadcrumbs. Masarap din pag yung sesame seed. Tapos yung kalahati naman niya, plain lang. Yan. Nilipat ko lang sa mas malaking plate. Ayan. So, around 20 to 25 pieces ang nag-yield nitong buchi. Pagkatapos nito, papainit natin ang ating frying pan. Siyempre, mantika ulit. Pagkainit niya, niluto natin sila isa-isa. Una kong sinalang dyan is yung walang coating. Makikita nyo, mas mabilis tong maluto at mag-brown. So, kailangan bantayan. Mga around 30 seconds. Binaliktad ko na sila isa-isa ulit. Kasi tingnan nyo, nag-brown na siya. Pero hindi big sabihin luto yan, ha? Malalaman nyo pag luto yan, pag nagsisimula na silang mag-puff. Yan. So, balik-balik ta rin lang para hindi masunog at pantay-pantay ang pagkaluto. Pag nagsimula na silang mag-puff isa-isa, pwede nang hanguin sa ating frying pan. Ilagay muna sa sifter or pwede rin dun sa malaking tissue paper. Ayan. Pwede na silang hanguin para mabawasan ang mantika niya. Ayan. So, hinangin ko na sila. Sinunod ko naman yung may breadcrumbs. Dito naman sa may breadcrumbs, magiging golden brown lang yan. So, hindi sila kaagad nasusunog kasi may coating sila. Yan.
So, same process. Every now and then, kailangan mo silang baliktarin para hindi masunog. Hanggang sa nakikita mong may magpa-puff. Pwede mo na rin silang hanguin. Tapos, ilagay mo na sa sifter or sa tissue paper para ma-drain ang excess oil. Perfect itong maging snack ng mga bata. Pwede ring baon sa school. Since malapit ng pasukan ng ibang bata dyan, baon na rin sa school nila. Healthy version pa to kaysa sa chichirya. Ayan, luto na sila. So, tikman naman natin ngayon. Ayan. O, diba? Madali lang siya, pero masarap. Hindi yan nagtagal ng isang araw. Salamat sa panonood. Have a great day. God bless.